Samantala, muli namang isusumiti ng Duterte Youth Party List ang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. sa susunod na linggo. Ito'y matapos na maudlot kahapon ang pagsasampa ng nasabing reklamo dahil sa hindi mahagilap ang Secretary General ng House of Representatives. Si Vic Sumintak sa balita. Dahil hindi tinanggap ng Office of the House Secretary General ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inihain ng Duterte Youth Party List, sinabi ni Ronald Cardema, chairman ng Duterte Youth Party List, na muli nilang dadalhin ang impeachment complaint laban kay PBBM sa Office of the Secretary General para ipareceive kay Secretary General Reginald Velasco. Wala daw po si Secretary General para mag-receive. Nandun naman yung Deputy Secretary General. Dalawa. Ayaw i-receive. Dapat daw si SecGen. So, anong laban natin sa ganong explanation? Ayon kay Cardema, nakabatay ang verified impeachment complaint laban kay PBBM, ang impeachable offenses na culpable violations of the Constitution at betrayal of public trust dahil sa pagpayag ng Marcos Jr. administration na maaresto at madala sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte para usigin sa International Criminal Court o ICC sa kasong crime against humanity, samantalang umiiral pa ang criminal justice system sa Pilipinas, kaya ito ay direkta umanong pagsuko sa soberenya ng bansa sa mga dayuhan. Why did you allow a Filipino you were supposed to defend and give due process? Bakit mo pinadala sa kamay ng mga dayuhan na mismong opisina mo ang nagbayad sa eroplano para ilipad agad? Binatikos ni Cardema ang Office of the Secretary General dahil hindi tinanggap ang impeachment complaint na kanilang inihain laban kay PBBM sa kadahilan ng wala sa kanyang tanggapan si Secretary General Velasco. Kaugnay nito, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na nakareses ang sesyon ng Kongreso at sa proper time ay gagawa ng aksyon ng Kamara. Inihayag ni Romualdez na hayaan na lamang ang pagsasampa ng impeachment laban sa Pangulo. We're not in session right now, so not much can be done, di ba? At sa alam ko po, miski yung SecGen's office, naka-seminar sila ngayon. So we'll have to wait for the proper time to consider that. Ang sesyon ng Kongreso ay magbabalik sa June 2 at sa June 13 ay magsasara na ang 19th Congress sa pamamagitan ng CNJ adjournment para bigyang daan ang pagpasok ng 20th Congress sa July. Vic Sumintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.